Magandang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong kapatid, Sister Aden Dura, na magsasabing Hallelujah, praise the Lord. Kahit na may pandemic, patuloy pa rin tayong magsiserve sa Panginoon. Ayon sa nakasulat sa Matthew 28 verse 18, 19, and 20, sabi ng Panginoon na humayo kayo at inyong ipahayag ang aking salita. Kaya heto, sumasakay-sakay po ako ng bus papuntang Lapu-Lapu City upang magbigay ng inspiration message sa mga taong uhaw sa salita ng Diyos. Bago po ako magpatuloy, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Aden Dura TV, upang updated po kayo sa mga post ko. Nag-attend muna ako ng Mass sa Birhen de Regla. At ang Birhen de Regla na identity ay napaka-controversial dahil ayon sa ibang sekta, si Maria daw ay nireregla. Yun din ang aking paniniwala noon nung protestante pa ako. Ngunit, nung naging katoliko na po ako, mga kapatid, nalaman ko pala na ang meaning ng Birhen de Regla ay Lady of the Roll. Ayon sa kasaysayan, tinatawag itong regla sa Spanish at roll naman in English o pagdidisiplina in Tagalog. Ang identity na ito ay nagsimula nung kapanahunan ni Saint Augustine, a bishop in Hippo, 430 AD, na meron siyang black image of the Virgin Mary. It was a mother of God na nagbigay sa kanya ng instruction or rule or regla sa Spanish, kasi nung unang panahon Spanish pa ang kadalasang lengguwahe ng mga Katoliko. Ito ang tunay na kahulugan, hindi yung kahulugan na nireregla daw ang Birheng Maria. Yun po ang natutunan namin nung protestante pa po kami, mga kapatid, at may halong tawa pa, tumatawa-tawa pa yung senior pastor namin nung siya po ay magsasalita tungkol sa Birhen de Regla. Habang kami naman nakikinig sa talumpati ng aming senior pastor, tumatawa din kami dahil biruin mo, birhen para ng regla, niririgla pala si Maria. At hindi lang pinagtatawanan, sa katunayan, winawasak, minamartilyo at sinunog pa ang mga imahe ng ating mahal na Birheng Maria. At ngayong Katoliko na ako, alam ko na napakasagrado pala ang imahe na ito. Kaya dapat itong alagaan at mahalin, katulad ng pagmamahal natin sa Ina ng Diyos. Mabuhay Nuestra Señora de Regla! Malapit na ang kanyang fiesta, mga kapatid, kaya atin siyang parangalan. Bawat bahay o altar ng mga Katoliko, nariyan ang imahe ng Birhen Maria at ang simbolo ng pagmamahal ng mga Katoliko, nilagyan ng mga bulaklak at saka pinunas-punasan ang imahe ng ating mahal na Birheng Maria. Isyu ng ibang sekta, sinamba natin si Maria dahil hinagkan, niyaka, pinupunas-punasan, lumuhod sa harapan. Sa isang salita lamang, hindi natin sinamba ang Inang Birheng Maria, kundi ito po ay ekspresyon o pagpapahayag ng ating damdamin sa ating taimtim na pagmamahal sa ating Ina ng Diyos. Dahil kung wala si Mother Mary, wala tayong Jesus, mga protestante. Lagay nyo yan sa isipan nyo.
Hindi rin itinuturo sa simbahan. Ayon sa Catechism of the Catholic Church, Statement of Paragraph 2132, the Christian veneration of images is not contrary to the first commandments, which prescribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. Dagdag pa, the honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. So, sa Tagalog pa, hindi ang imahe ang ating nirerespeto, ang ating binibigyan ng mataas na kaluwalhatian, kundi ang personahe or the person representing. Onet, mga kapatid kong Katoliko, respectful veneration lamang ang ating ginagawa, hindi adoration or worship, dahil ito'y para sa Diyos lamang. Turo ito ng ating forefathers according to Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132. Dagdag po na paliwanag na ang ating pagluhod, pagyakap, paghalik, pagpunas ng mga imahe ni Mother Mary, hindi po yun pagsamba, dahil hindi lahat ng pagsamba ay lumuhod at hindi rin lahat ng pagluhod ay nagsamba. May lumuluhod nga sa Arinula, bigba sabihin nagsamba siya sa Arinula. Nung nagpropose ang lalaki ng marriage, will you marry me? Lumuhod. Yun ba ay pagsamba? Kaya nga mga kapatid, sinasabi na let us not generalize everything. Niyakap natin si Mama Mary dahil natuwa tayo, nagpasalamat tayo na naging ina siya ng Diyos at itinayan niya ang kanyang buhay. Dumaan siya ng mga matinding pagsubok. Nakipaglaban pa siya mismo sa demonyo. Maisilang lamang si Jesus. Kaya bilang isang protestante noon at katoliko na ngayon, aking paninindigan na ang imahe ni Birhen Maria ay napakahalaga sa ating buhay. Ito ang nagpapatunay na existed naroon talaga. Isinilang ang ating mahal na ina sa sanlibutan ito. At tinago-tago natin ang kanyang image dahil may mga magagandang kahulugan po ito sa ating kaligtasan. Nararapat lamang na pasalamatan natin ating inang palaban, hindi tulad ng ating sinaunang ina na kulang ang grasya. Ang ating mahal na Birhen punong-puno ng grasya dahil full obedient po ang kanyang tugon sa ating Diyos. Totoo bang siya'y Diyos-Diyosan? Ang sagot po ay hindi. Dahil hindi siya Diyos-Diyosan at hindi din siya Diyos. Sa katunayan po, si Mother Mary ay reyna sa kaharian ng Diyos. Reyna at hindi Diyos. Ang totoong Diyos-Diyosan nangyari noong panahon ni King Pharaoh. Kaya nagkaroon ng 10 plagues. May sumasamba sa bato, may sumasamba sa punong kahoy, may sumasamba sa baka. Kaya yung mga Diyos-Diyosan nila ay si Moloch, si Baal, yung mga hayop. Yon ang totoong Diyos-Diyosan. Habang si Mama Mary naman ay hindi yan Diyos-Diyosan. Si Mother Mary ay isang banal na imahe. Dahil isa siyang banal na babae, punong-puno ng grasya. Ibunyag ko na lang ang katotohanan dahil isa po akong protestante. Nako, insecure talaga kami kay Mother Mary. Kaya tingnan nyo ang mukha ni Mother Mary. Mukha pa lang nakaka-insecure. Ang layo ng mukha natin. Pati karakteristik o katangian natin, ang layo mga kapatid. Kunting pagsubok lang, bumigay agad. Habang si Mama Mary nakipaglaban, nakipag-away sa demonyo. Kaya ba natin yan? Kaya ba ng mga pastor yan ng mga magagaling? Hindi yan kaya. Sa makatuwid, kung tatanggapin natin ang katotohanan at magpapakumbaba, yan ang tanging susi upang atin pong maparangalan at
ating matanggap ang ating mahal na ina, na siya talaga itong ina ng Diyos na naging reyna natin, reyna sa buong mundo at kalangitan. Viva Virgen de Regla! Thank you so much and God bless us all.